Ligtas na raw ang 3 Pilipinong nasaktan matapos ang tourist bus crash sa New York. Kasabay nito ay binalita ng Department of Migrant Workers na magkakaroon na ng standard sa sahod ng mga Pilipino na ipadadala bilang domestic helpers sa ibang bansa. Magbabalita si Rainiel Pawid. Nagtitinda ng gulay, prutas at merienda sa Mandaluyong si Belinda. Ang kita rito, pangtustos niya sa 3 anak at mga gastusin sa bahay. Minsan sapat pero madalas kulang daw talaga. Kaya nagbabalak na siyang mag-apply bilang domestic worker sa Canada o sa Middle East. Sa perception ko kasi, meron akong paniniwala na mas maayos ang buhay ko doon kung sakasakali. Good news para sa kanya ang announcement ng Department of Migrant Workers na nagmamandato ng standard wage para sa mga Pilipinong domestic worker abroad. Sa ilalim kasi ng Domestic Workers Reform Package, mula $400 dapat minimum of $500 o higit 28,000 pesos ang iaalok na base pay ng mga employer. Pagkakaisip ko nga doon, hindi lang 30,000 lalo na pag maganda ang profession mo. Siyempre, kung ano yung ginastos mo dito, mas maganda ang trabaho mo doon, siyempre, mas maganda rin ang magiging salary mo. Ayon sa DMW, isa itong hakbang para maitaas ang dignidad ng mga domestic worker. The new wage floor reflects the recognition of domestic work as work of equal value, deserving of fair compensation. Kasabay niyan, tinatrabaho na rin ang ahensya na magkaroon ng taunang check-up ang mga domestic worker. Katunayan, magsisimula na raw ito sa Dubai ngayong buwan. In 2 phases. First, voluntary basis muna. And as we obtain or acquire a bigger budget allocation, we will make the annual medical checkups mandatory. Ilan pa sa nakapaloob sa Domestic Reform Package ang Know Your Employer Protocol para alam agad ang sitwasyon ng OFW. Magsasagawa rin umano ng upskilling para mabigyan ng ibang oportunidad ang mga domestic worker. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, lampas 2.16 million na ang OFW sa buong mundo. At kada taon, nasa 172,000 na Pilipina ang umaalis ng bansa para magtrabaho bilang domestic worker. Karaniwan sa kanilang destinasyon, Southeast Asia, Middle East, Amerika, Canada at ilang European countries. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang DFA at DMW patungkol sa tourist bus crash sa Buffalo, New York. 5 ang nasawi dahil dito, habang 3 ang mga sugatang Pilipino. Lahat naman daw sila na-discharge na sa ospital. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5.